Ang trader ay hindi nagtatago. Nakangiti siyang nakaupo sa hapagkainan mo. Habang pinupunasan ni Trina ang luha ng 3 ulila, nagpapakasarap ang ahas na umangkin sa kanilang ama. Lumayas ka. Katulong lang kita, sigaw ni Ricardo. Ngunit rururag na ang pagiging martir ni Trina. Babalik siya bilang unos na wawasak sa lahat. Handa na ba ang huwad na reyna sa paniningil ng tadhana? Ang 3 asong ulila na iyan. Madaling paamuin ang mga iyan. Kailangan lang ng kaunting candy at plastic ng ngiti. Ang mas mahalaga, makuha ko ang buong tiwala ng tangang si Ricardo at ang susi sa kaban ng mga Villanueva. Ang mga salitang iyon ay parang lason na dahan-dahang pumatak sa pandinig ni Trinidad. Nanigas ang kanyang buong katawan sa dilim ng pasilyo. Tila nakalimutan ng kanyang baga kung paano huminga. Ang boses na iyon, na dati ay puno ng tamis at kunwaring pag-aalala, ay ngayon ay parang kalawang na kumakain sa katahimikan ng mansyon. Dahan-dahang lumayo ang paningin mula sa pintuan ng silid ni Lorena. Sa isang madilim na sulok ng nursery room, nakaupo si Trina sa sahig. Sa kanyang kandungan ay nakahiga ang bunsong si Tisoy, na nanginginig sa taas ng lagnat at mahimbing na natutulog sa gitna ng pagkahapo. Ang kanang kamay ni Trina ay may hawak na karayom at sinulid. Maingat na tinatahi ang punit na braso ng isang lumang teddy bear, ang tanging laruang iniwan ng yumaong ina ng mga bata na ayaw bitawan ni Tisoy kahit sa pagtulog. Isang matinding kabalintunaan ang bumalot sa silid. Habang ang babaeng pinagkakatiwalaan ng pamilya ay nagpaplano ng kanilang pagkawasak. Ang hamak na katulong na si Trina ay abala sa paghilom ng mga sugat na hindi nakikita. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ay parang tusok din sa sariling puso ni Trina. Naramdaman ni Trina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang kabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nanlamig ang kanyang mga daliri. At ang karayom na kanyang hawak ay unti-unting nanginig hanggang sa mabitawan niya ito. Walang tunog ang pagbagsak ng karayom sa makapal na alpombra. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ito ay tila isang malakas na babala. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. At isang malaking bukol ng pait ang tila humarang sa kanyang paghinga. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak ang pinto at kumprontahin si Lorena. Ngunit ang bigat ng kanyang katayuan ay tila tanikalang humihila sa kanya pababa sa sahig. Sino nga ba siya? Isang ulila mula sa probinsya na kinuha lamang dahil sa utang na loob. Isang anino sa loob ng naglalakihang mga pader na ito. Huwag kang iiyak, Trina. Bulong niya sa kanyang sarili. Habang ang bawat patak ng luha ay dahan-dahang bumabagsak sa balahibo ng teddy bear, nag-iiwan ng madilim na marka ng pait. Pinagmasdan niya ang mukha ni Tisoy na inosente sa gitna ng nagbabadyang unos. Ang bawat maingat na paghawi niya sa buhok ng bata ay puno ng takot at pagmamahal. Tila ginagawa niyang kalasag ang kanyang sariling katawan laban sa mga salitang narinig. Bumukas ang pinto sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang tunog ng mararangyang takong ni Lorena ay dahan-dahang lumalapit. Isang ritmo na tila nagbibilang ng oras patungo sa kapahamakan. Bawat hakbang nito ay nagpapabigat sa hangin sa loob ng nursery. Inayos ni Trina ang kanyang sarili. Pinunasan ang mga mata gamit ang dulo ng kanyang apron at yumuko ng malalim habang ang anino ni Lorena ay pumasok sa silid. Trina, bakit ang dilim dito? At bakit hindi mo pa natatapos ang pinapagawa ko sa kusina? Napakabagal mo talaga kahit kailan. Ang boses ni Lorena ay muling bumalik sa pagiging malambing, ngunit may kasamang talim ng pang-aalipusta. Hindi tumingin si Trina. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad habang pilit na nilulunok ang lahat ng galit at takot.
Ang bawat segundo ng pananahimik ay parang 1,000 taon ng pagtitiis. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang tanong, ang paulit-ulit na umuukit sa kaluluwa ni Trina, hanggang kailan mo kayang maging bulag at bingi? Kung ang bawat tibok ng puso ng mga batang mahal mo ay nakasalalay na sa iyong mga kamay, hanggang kailan mananatiling anino ang isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang kanyang dangal? Ang matitinis na hakbang ng mga takong ni Lorena ay parang mga martilyong tumatama sa sahig ng pasilyo. Bawat tunog ay nagpapahiwatig ng kanyang lumalaking kapangyarihan sa loob ng mansyon. Hindi na siya naglalakad bilang isang bisita. Ang bawat kislap ng kanyang mamahaling alahas ay tila nagsasabing siya na ang bagong reyna sa kahariang ito ng mga Villanueva. Habang si Trina ay nagmamadaling ayusin ang mga gamot ni Ricardo sa kusina, ramdam niya ang panunuot ng lamig sa kanyang likuran. Isang babala na ang panganib ay nasa likuran na niya. "You're just a yaya." "Trina, huwag mong akalain na mas alam mo pa ang kailangan ni Ricardo kaysa sa akin." Ang boses ni Lorena ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Puno ng panguuyam habang tinitingnan ang mga boteng hawak ni Trina. Napatigil ang mga kamay ni Trina. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na baso ng tubig. "Sir Ricardo needs his maintenance medicine, Ma'am Lorena. Ito po ang bilin ng kanyang doktor mula pa noong mamatay si Ma'am Elena." Mahinahong sagot ni Trina. Bagamat ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa kaba. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lorena. Lumapit siya nang napakalapit kay Trina. Hanggang sa maamoy ng dalaga ang matapang na halimuyak ng mamahaling pabango nito na tila sumasakal sa hangin. "That was before. Ngayon, ako na ang bahala sa kanya. I have this special herbal tea from Europe. Mas mabilis itong makakapagpatahimik sa isip niya kaysa sa mga kemikal na yan." Inagaw ni Lorena ang tray mula sa mga kamay ni Trina. Isang marahas na paggalaw na muntik nang magpabagsak sa baso, pinanood ni Trina si Lorena habang nagtitimpla ito ng tsaa. May kinuha ang babae mula sa kanyang maliit na pitaka, isang maliit na pakete ng puting pulbos na walang tatak. Mabilis itong ibinuhos ni Lorena sa mainit na tubig at hinalo ng maigi hanggang sa tuluyan itong mawala sa kulay ng tsaa. Walang imik si Trina. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Itinatala ang bawat galaw ng babaeng tila may itinatagong itim na balak sa loob ng silid-aklatan. Natagpuan nila si Ricardo na nakatulala sa harap ng kanyang kompyuter. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog at tila walang buhay. Ang dating matikas at matalinong negosyante ay mukhang isang aninong naliligaw sa sariling bahay. Nang pumasok si Lorena, isang pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang abutin ang tasa. "Drink this, sweetheart. It will make you feel so much better. Mawawala lahat ng stress mo sa trabaho at sa mga bata." Malambing na sabi ni Lorena habang hinahaplos ang balikat ng lalaki. Pinanood ni Trina kung paano inubos ni Ricardo ang tsaa. Ilang minuto lang ang lumipas. Ang paningin ng lalaki ay lalong naging malabo. Ang kanyang mga salita ay nagsimulang maging utal at hindi maintindihan, tila isang puppet na nawalan ng mga pisi. Sumandal si Ricardo sa kanyang upuan at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Ang takot sa dibdib ni Trina ay lalong lumalim. Alam niyang hindi ito normal na antok. Ito ay isang pagkaparalisa ng isip nang ilabas ni Lorena ang walang lamang tasa. Mabilis na kinuha ito ni Trina upang dalhin sa kusina. Sa isang sandali ng pagkakataon, nang lumingon si Lorena upang ayusin ang kumot ni Ricardo, kumuha si Trina ng isang pirasong tissue. Maingat niyang ipinahid ang tissue sa gilid ng tasa
kung saan may natirang kakaunting mantsa ng puting pulbos na hindi natunaw ng maigi. Itinago niya ang tissue sa loob ng kanyang medyas. Ang lamig ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo. Sa madilim na sulok ng kusina, isang kamay ang humawak sa balikat ni Trina na naging dahilan ng kanyang pagtalon sa gulat. Ito ay si Manang Rosa, ang matandang kusinera na matagal na ring nagsisilbi sa pamilya. Walang sinabi ang matanda, kundi isang mahigpit na pisil lamang sa braso ni Trina. Inabutan siya nito ng isang mainit na pandesal na balot sa papel. Kumain ka, anak. Kailangan mo ng lakas para sa mahabang laban na ito. Bulong ni Manang Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala at pagdamay. Ang munting malasakit na iyon ay tila naging mitsa ng lakas para kay Trina. Hindi siya mag-iisa. Ngunit kailangan niyang maging mas maingat. Habang hinuhugasan ni Trina ang tasa, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. Ngunit alam niyang naroon si Lorena, nakasandal sa hamba ng pinto. Pinagmamasdan ang kanyang bawat kilos. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng tensyon. Tila isang linyang malapit ng maputol. Masyadong malalim ang iniisip mo. Trina, sana naman ay tungkol yan sa paglilinis ng bahay at hindi sa mga bagay na wala kang kinalaman. Ang boses ni Lorena ay bumulong malapit sa kanyang tainga. Malamig at puno ng banta. Masyadong pakialamera ang mga yaya ngayon. Baka gusto mong sumunod sa amo mong patay na at iwanan ang mga batang yan na walang nag-aalaga. Napahinto si Trina. Ang tubig mula sa gripo ay patuloy na dumadaloy. Bumubuhos sa kanyang mga kamay na tila hindi na niya nararamdaman. Ang bawat salita ni Lorena ay parang isang patalim na itinutusok sa kanyang pagkatao. Alam ni Lorena na ang mga bata ang kahinaan ni Trina. At gagamitin niya ito upang patahimikin ang dalaga. Nanatiling nakayuko si Trina. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa galit. Ngunit ang kanyang isipan ay nagsisimula ng bumuo ng isang matibay na paninindigan. Hindi siya aalis. Hindi hanggat may panganib na nakatitig sa mga ulilang ipinagkatiwala sa kanya. Sa wakas, dumating na ang tunay na dugong Villanueva. Ang lalaking magpapatuloy sa dangal na binuo ng pamilyang ito sa loob ng maraming dekada. Ang tinig ni Doña Milagros ay umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan. Puno ng autoridad at isang uri ng kagalakang matagal nang hindi naririnig sa mansyon. Habang namumutawi ang mga salitang ito, si Trina ay nasa labas ng pintuan ng salas. Nakaluhod sa malamig na marmol, habang pilit na kinukuskos ang isang mantsa sa sahig na tila ayaw mabura. Ang kanyang mga kamay ay puno ng bula ng sabon, at ang kanyang likod ay nagsisimula ng kumirot sa tagal ng pagkayuko. Ang kaibahan ng kanyang kalagayan sa rangya ng pagtanggap sa loob ay parang isang lamat na lalong lumalalim sa kanyang puso. Isang makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng hagdanan. Ang anino nito ay tumakip sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Trina. Lumabas mula rito ang isang binata. Si Samuel. Maayos ang kanyang pananamit. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang mga mata na tanging ang isang mapagmasid na tulad ni Trina ang makakapansin. Hawak ng binata ang isang lumang papel. Isang birth certificate na may mga kupas na marka ng panahon, ang ebidensyang magbabago sa kapalaran ng lahat. Sa loob ng salas, tila isang estatwa, si Ricardo. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling walang kislap. Dala ng tsaa na patuloy na ibinibigay ni Lorena sa kanya tuwing umaga. Inabot ni Samuel ang papel. At sa kabila ng pagiging tulala, tinanggap ito ni Ricardo ng walang kibo. Ngunit si Doña Milagros ang mabilis na kumilos.
Niyakap niya ang binata ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na hinaluan ng saya, galit sa yumaong asawa ni Ricardo na akala niya ay naglihim ng ganitong mahalagang bagay. At saya, dahil mayroon na siyang tunay na tagapagmana na papalit sa mga batang itinuturing niyang mahina. Sa isang sulok, nakatayo si Lorena. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang may isang matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Pinanood ni Trina ang bawat kilos nito mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya ang isang mabilis at palihim na kindat ni Lorena kay Samuel, isang senyales na tila sila ay mga aktor sa isang madugong dula. Thomas, Tiago, Tisoy, lumapit kayo rito. Utos ni Lorena sa tatlong bata na kanina pa nakatago sa likod ng binti ni Trina. Kilalanin ninyo ang bago ninyong kuya. Mula ngayon, siya na ang gagabay sa inyo. Hindi nyo na kailangan pang masyadong dumepende sa isang katulong. Naramdaman ni Trina ang panginginig ng maliliit na kamay ni Tisoy na nakakapit sa kanyang apron. Ayaw bumitaw ng bata. Ngunit marahas na hinila ni Lorena ang mga bata palayo kay Trina. Ang pagkakawalay ng kanilang mga kamay ay tila isang punyal na bumaon sa dibdib ng dalaga. Trina, lumabas ka muna sa hardin. Napakaraming alikabok sa labas na kailangang linisin. At huwag kang papasok hanggat hindi kita tinatawag. Kailangan ng pamilya ng pribadong oras kasama ang tunay na miyembro ng tahanang ito. Malamig na utos ni Doña Milagros nang hindi man lamang tumitingin kay Trina. Lumabas si Trina sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang init ng semento ay tumatagos sa kanyang manipis na tsinelas. Ngunit mas masakit ang init ng kawalang katarungan sa kanyang kalooban. Habang nagbubungkal siya ng lupa sa hardin, hindi niya maiwasang lumingon sa bintana ng silid-aklatan. Doon, sa pagitan ng mga kurtina, nakita niya si Samuel na nakatayo malapit sa mamahaling plorera ni Ricardo. Nanginginig ang mga kamay ng binata, tila takot na mahawakan ang yaman na hindi naman sa kanya. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang pagpasok ni Lorena sa silid. Lumapit ang babae kay Samuel. Hinawakan ang panga nito. At may ibinulong na nagpatahimik sa panginginig ng binata. Ang kanilang mga anino sa pader ay tila dalawang manunila na naghahanda na sa kanilang huling pagsalakay. Sa hapon ding iyon, sa gitna ng hapagkainan, isang anunsyo ang bumasag sa huling pag-asa ni Trina. Si Ricardo, na parang isang taong kontrolado ng isang madilim na puwersa, ay nagsalita ng mahina ngunit sapat na upang marinig ng lahat. I will be updating my last will and testament tomorrow. Anya, ang boses ay walang emosyon. Samuel will be given his rightful share. And Lorena, she will have full authority over the kids' trust fund once we are married. Napabitaw si Trina sa hawak niyang pitsel ng tubig. Ang tunog ng pagkabuhos ng tubig sa sahig ay tila isang babala ng paparating na baha ng luha at pagdurusa. Habang ang lahat ay nagdiriwang, si Tisoy ay palihim na lumapit sa pader at gamit ang isang maliit na krayola. Iginuhit niya ang isang malungkot na mukha ni Trina. Hanggang kailan mananatiling tikom ang bibig ng katotohanan habang ang mga kasinungalingan ay unti-unting lumalamon sa kinabukasan ng mga ulila, sino ang tunay na pamilya, ang taong may kaparehong apelyido, o ang taong handang masunog sa ilalim ng araw para lamang protektahan ka, isang magnanakaw sa loob ng aking pamamahay. Hindi lamang pala mabagal, kundi mahaba pa ang kamay. Ang tinig ni Lorena ay parang latigo na humahampas sa hangin. Bawat salita ay may kasamang lason na sadyang idinisenyo upang hiyain si Trina sa harap ng lahat, habang ang pamilya ay naghahanda para sa hapunan. Pinalabas ni Lorena mula sa kanyang bulsa ang ilang piraso ng barya at isang mamahaling singsing.
na ayon sa kanya ay natagpuan niya sa loob ng maliit na baul ni Trina sa ilalim ng kama. Wala po akong kinuha. Ma'am Lorena, hindi ko po magagawa ang ganyang bagay sa pamilyang tumulong sa akin. Mahina ngunit mariing sagot ni Trina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang apron at ang kanyang mukha ay namumula hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa tindi ng kawalang katarungan. Hindi pa nakakatapos si Trina sa kanyang pagsasalita nang maramdaman niya ang marahas na pagdapo ng palad ni Doña Milagros sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila isang kulog na bumasag sa katahimikan. Napalingaling si Trina sa lakas ng tama, at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumuhit sa loob ng kanyang labi. Lapastangan. Wala kang karapatang sumagot sa amin, sigaw ni Doña Milagros. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pinatira ka rito dahil sa utang na loob. Pero ito ang isusukli mo, magnanakaw. Tumingin si Trina kay Ricardo. Umaasa na kahit kaunti ay may makikita siyang pagtatanggol sa mga mata nito. Ngunit si Ricardo ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Tila isang bangkay na humihinga. Ang isip ay tuluyan ng nilamon ng tiyan ni Lorena. Walang nakuhang tulong si Trina. Napayuko siya ng malalim. Ang kanyang buhok ay tumabing sa kanyang mga mata upang itago ang mga luhang pilit na kumakawala. Sa sandaling iyon, bago siya tumalikod upang umalis, mabilis niyang hinawakan ang lumang krusipiyo sa loob ng kanyang bulsa, ang tanging alaala ng kanyang yumaong ina. Humingi siya ng lakas, hindi upang gumanti ng marahas, kundi upang magpatuloy sa kanyang misyon. Alam ni Trina na kung lalaban siya ngayon, mapapalaya siya at mawawalan ng proteksyon ang tatlong bata. Mas pinili niyang lunukin ang kanyang dangal kapalit ng pagkakataong manatili sa tabi ni Tisoy. Nang sumapit ang hating gabi, nang ang buong mansyon ay balot na ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang malalim na paghinga ng mga natutulog. Dahan-dahang bumangon si Trina, gamit ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Kinuha niya ang kanyang luma at gasgas na cellphone. Maingat siyang pumasok sa silid-aklatan ni Ricardo. Nakita niya ang mga reseta na nakakalat sa mesa, mga gamot na binili ni Lorena na hindi naman pamilyar sa kanya. Kinuha niya ang mga ito at isa-isang pinikturan. Bawat detalye ay sinigurado niyang malinaw. Kinuha rin niya ang tissue na may mantsa ng puting pulbos mula sa kanyang pinagtataguan. Dahan-dahang lumabas si Trina ng mansyon. Dumaan sa maliit na pinto sa likod na ginagamit ng mga kasambahay. Tinahak niya ang madilim na kalsada patungo sa opisina ni Aturi. Benedicto, ang matandang abogado na tanging pinagkakatiwalaan ng yumaong asawa ni Ricardo. Trina, masyadong mapanganib ang ginagawa mo. Bungad ni Atin. Benedicto, nang makita ang dalaga sa kanyang pintuan, pemandyama ang hinala mo. Ang puting pulbos na ito. Hindi ito gamot sa puso. Ito ay isang uri ng pampakalma na ginagamit sa mga pasyenteng may malubhang sakit sa pag-iisip upang maging sunod-sunuran. At ang reseta na ito, ipinangalan ito sa isang doktor na matagal nang binawi ang lisensya. Nanginig ang buong katawan ni Trina. Ang lason na ipinapakain ni Lorena kay Ricardo ay hindi lamang para patayin ito, kundi para gawin itong isang buhay na manika habang kinukuha ang lahat ng pag-aari nito. May isa pa akong napansin. Trina, dagdag ng abogado habang tinititigan ang isa pang dokumentong nakuha ni Trina, ang lagda ni Ricardo sa huling will. Tila may kakaiba, parang pilit o ginaya. Habang nag-uusap sila, isang liwanag mula sa labas ng bintana ang dumaan. Isang anino ang nakatayo sa tapat ng opisina. Nakamasid sa bawat galaw nila.
Hindi na malayan ni Trina na ang kanyang pag-alis sa mansyon ay hindi naging lihim sa lahat. Nang pabalik na si Trina sa mansyon, ang bawat yabag ng kanyang paa sa tuyong dahon ay tila sumisigaw ng babala sa gitna ng kadiliman ng gabi. Naramdaman niya ang isang matalas na tingin sa kanyang likuran. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita, kundi ang naglalakihang mga puno at ang malamig na simoy ng hangin. Subalit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Alam niyang nagsimula na ang orasan sa pagtakbo. At ang bawat hakbang niya ay tila naglalapit sa kanya sa isang bangin. Sino ang sumusunod sa kanya at hanggang kailan niya kayang itago ang mga balang kanyang iniipon bago siya tuluyang maubusan ng pagkakataon? Itapon ang lahat ng basurang iyan. Ang mansyong ito ay hindi isang tambakan ng mga lumang basahan at maduming laruan. Ang boses ni Lorena ay malamig na humati sa hangin ng nursery room. Tila isang talim na pilit pumuputol sa huling ugnayan ng mga bata sa kanilang nakaraan. Hawak niya ang isang malaking itim na supot ng basura. At walang pakundangan niyang isinisilid doon ang mga luma ngunit malilinis na kumot. Ang mga drawing sa pader. At ang mga paboritong libro ng magkakapatid. Nang abutin ni Lorena ang selyadong lalagyan kung saan nakalagay ang selyadong teddy bear ni Tisoy, ang huling regalong ibinigay ng kanilang yumaong ina, ang maliit na bata ay biglang sumigaw at tumakbo patungo sa babae. "Huwag po. Ma'am Lorena, kay mama po yan please. Huwag niyo pong itapon." Ang mga maliliit na kamay ni Tisoy ay mahigpit na yumakap sa binti ni Lorena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at mga luhang hindi na mapigilan sa pag-agos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lorena. Isang ekspresyong tanging ang bata lamang ang nakakita nang walang nakatingin. Marahas niyang itinaas ang kanyang paa at palihim na sinipa ang maliit na binti ni Tisoy upang bumitaw ito. Ang maliit na katawan ng bata ay nawalan ng balanse at dahan-dahang bumagsak sa matigas na marmol. Ang tunog ng pagtama ng kanyang balat sa sahig ay tila bumasag sa puso ni Trina, nakakapasok pa lamang sa silid. Mabilis na kumilos si Trina. Sinalo niya ang bata at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. "Tisoy, tahan na. Narito na si Yaya." Bulong niya. Habang nararamdaman ang panginginig ng buong katawan ng bata sa takot, iniharap ni Trina ang kanyang sarili kay Lorena. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang pagpapakumbaba. "Ma'am Lorena, nakikiusap po ako. Iwanan niyo na po ang laruang iyan. Iyan na lamang po ang tanging alaala ng kanilang ina na nayayakap nila gabi-gabi. Kahit ito na lang po, huwag niyo nang kunin sa kanila." Ang boses ni Trina ay gumaralgal sa hinagpis. Ang kanyang dignidad ay muling iniaalay sa paanan ng babaeng walang puso. Tumawa ng mahina si Lorena. Isang tunog na parang kalansing ng mga barya sa gitna ng isang libing. Alaala, ang kailangan ng mga batang ito ay disiplina. Hindi ang pagkapit sa mga basurang amoy luma at kamatayan. "You are so pathetic. Trina, kung gusto mo ng basura, pulutin mo yan sa labas pagkatapos kong itapon." Itinaas ni Lorena ang teddy bear upang ihagis ito sa supot. Ngunit bago pa niya ito magawa, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Samuel. Kanina pa pala ito nakatayo sa may pinto. Pinagmamasdan ang lahat ng may madilim na mukha. "Hayaan mo na yan, Lorena." Malamig na sabi ni Samuel. Tumingin siya kay Trina at sa umiiyak na bata. Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa babae. "Gusto kong gawing target practice ang laruang iyan sa likod ng bahay mamaya. Mas masayang barilin ang mga ganyang bagay kaysa itapon lang sa basura. Ibigay mo sa akin." Nag-alinlangan si Lorena. Ngunit nang makita ang seryosong tingin ni Samuel,
padabog niyang iniabot ang teddy bear sa binata. Fine, gawin mo ang gusto mo. Basta siguraduhin mong mawawala ang basurang iyan sa paningin ko bago maghapunan. Pagkaalis ni Lorena, naiwan si Trina na yakap-yakap si Tisoy sa gitna ng silid na unti-unti nang nawawalan ng kulay. Ilang sandali pa, nang masiguradong wala na ang babae, dahan-dahang lumapit si Samuel kay Trina. Walang imik niyang ibinaba ang teddy bear sa tapat ng dalaga. Nagulat si Trina nang mag-angat siya ng tingin. Nakita niya ang isang kakaibang emosyon sa mga mata ni Samuel, isang kislap ng pagsisisi na tila mabilis ding naglaho. Nakita ni Samuel kung paano maingat na kinuha ni Trina ang laruan. Tila ba ito ay gawa sa pinakamahal na kristal? At kung paano niya pinunasan ang alikabok dito bago ito ibalik sa nanginginig na mga kamay ni Tisoy. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Samuel. Ngunit mabilis niya itong pinunasan bago pa mapansin ni Trina. Ang pagmamahal na nakikita niya sa pagitan ng yaya at ng mga bata ay isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa kanyang sariling buhay. Huwag mong isiping ginagawa ko ito dahil mabait ako. Bulong ni Samuel. Ang kanyang boses ay tila pader na pilit itinatayo sa pagitan nila. Itago mo yan. Huwag na huwag niyo nang ipakita sa kanya muli. Nang abutin ni Trina ang teddy bear mula kay Samuel, may napansin siyang kakaiba. Sa loob ng tiyan ng malambot na laruan, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at parihabang bagay na hindi dapat naroroon. Tila ito ay isang maliit na kagamitang itinago sa ilalim ng mga tahi. Bago pa makapagtanong si Trina, muling bumalik ang tinig ni Lorena mula sa pasilyo. Tumatawag kay Samuel. Samuel, ano pang ginagawa mo dyan? Halika rito. Tumayo si Samuel at naglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, humarang sa kanya si Lorena. Hinawakan ng babae ang panga ni Samuel. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng binata. Huwag kang lalambot-lambot sa mga batang yan. Samuel, tandaan mo kung bakit tayo narito. Kapag naging emosyonal ka, baka isama kita sa kabaong na inihahanda ko para sa pamilyang ito. Huwag mong kakalimutan na ang kapatid mo ay nasa mga kamay ko pa rin. Ang banta ni Lorena ay parang lamig ng yelo na dumaloy sa likod ni Samuel. Naiwan si Trina sa loob ng silid. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis habang ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa matigas na bagay sa loob ng teddy bear. Ano ang itinago ng yumaong asawa ni Ricardo sa loob ng paboritong laruan ng kanyang anak at sapat ba ito upang gibain ang kuta ng kasinungalingan na unti-unti nang lumulunod sa kanilang lahat? Ang mansyon ng mga Villanueva ay balot ng nagniningning na mga ilaw. Tila isang bituin na bumagsak sa lupa sa gitna ng gabi ng Pasko. Ang bango ng hamon, queso dombola, at iba't ibang pagkaing nakahain sa hapag ay sapat na upang mapuno ang bawat sulok ng bango at kagalakan. Ngunit sa likod ng mga palamuting ginto at pula, isang malamig na anino ang dahan-dahang gumagapang. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang lamunin ang huling liwanag ng pag-asa. Trina, siguraduhin mong walang kahit anong bakas ng nuts sa pagkain ni Tisoy. Alam mo kung gaano kapanganib ang allergy niya. Ang malambing na tinig ni Lorena ay parang musika sa pandinig ni Ricardo. Ngunit para kay Trina, ito ay isang babala ng isang paparating na bitag. Opo. Ma'am, 3 beses ko na pong sinuri ang lahat. Ako mismo ang nagluto ng cake para kay Tisoy para makasiguro. Sagot ni Trina habang inilalapag ang isang maliit na slice ng chocolate cake sa tapat ng bata. Ang puso niya ay puno ng pag-iingat. Tila bawat hakbang niya ay nasa ibabaw ng manipis na bubog. Nagsimula ang tawanan sa hapagkainan. Si
Ricardo, sa kabila ng pagiging tulala dahil sa epekto ng tsaa ni Lorena, ay pilit na nakikibahagi sa saya ng kanyang mga anak. Ngunit nang dumating ang oras ng paghahanda ng regalo, tinawag ni Lorena si Trina. Trina, pakikuha naman ng mga espesyal na napkin sa itaas. Nakalimutan kong ilabas para sa mga bisita ni Doña Milagros. Utos ni Lorena. Ang kanyang mga mata ay sumusulyap sa bata na kasalukuyang masayang naglalaro sa ilalim ng lamesa. Tumango si Trina at mabilis na pumanhik sa itaas. Sa sandaling nawala ang dalaga sa paningin ng lahat, mabilis na kumilos si Lorena. Kumuha siya ng isang maliit na kutsara ng peanut butter mula sa kanyang bulsa, isang bagay na lihim niyang itinago at maingat itong ipinahid sa ilalim ng icing ng cake ni Tisoy. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinulak ang plato palapit sa bata. Kain ka na, Tisoy. Masarap ang ginawa ni Yaya para sa iyo. Bulong ni Lorena. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pagmamahal habang pinapanood ang bata na kumuha ng malaking subo. Pagbaba ni Trina. Ang unang bumati sa kanya ay ang tunog ng pagbasag ng baso sa sahig. Nakita niya si Tisoy na nakahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging kulay ube. At ang kanyang mga mata ay dilat sa takot habang pilit na humihinga. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang sipol ng hanging naiipit sa isang makipot na daan. Tisoy. Anong nangyayari? Sigaw ni Trina habang tumatakbo patungo sa bata. Binuhat niya ang nanginginig na katawan ni Tisoy. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, isang matalas na tinig ang bumasag sa kaguluhan. Anong ginawa mo? Trina, sabi mo sinuri mo ang lahat. Bakit may nuts ang cake na ito? Ang sigaw ni Lorena ay puno ng kunwaring galit at panginginig. Kinuha niya ang plato at ipinakita sa lahat ang bakas ng peanut butter na sadyang ibinilad niya sa ilalim ng ilaw. Hindi po. Hindi ako naglagay niyan, ma'am. Alam ko pong bawal yan, pagmamakaawa ni Trina. Habang ang kanyang mga kamay ay puno na ng pawis at takot, pumasok si Doña Milagros sa silid. At nang makita ang kalagayan ng kanyang apo, ang kanyang galit ay tila bulkang sumabog. Nang walang babala, muling dapo ang isang malakas na sampal sa mukha ni Trina. Mas masakit at mas mapait kaysa sa mga nauna. Ang lakas ng tama ay naging sanhi upang mapaupo si Trina sa sahig. Sa gitna ng mga basag na kristal at natapong pagkain, wala kang kwentang, Yaya. Gusto mo bang patayin ang apo ko? Sigaw ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Si Ricardo, na tila nagising mula sa isang mahabang panaginip dahil sa trauma nang makitang naghihingalo ang kanyang anak, isang eksenang nagpaalala sa kanya sa huling sandali ng kanyang yumaong asawa ay lumapit kay Trina. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng antok, kundi ng isang madilim at mapanganib na galit. I trusted you with my children. Trina, I gave you a home. Ang boses ni Ricardo ay nanginginig sa sakit at pagkabigo. But you almost killed my son. Pinagkatiwalaan kita dahil akala ko ay mahal mo sila. Pero isa ka lang palang pabaya at mapanganib na babae. Sir, pakinggan niyo po ako. Hindi ko po iyan gagawin. Ang mga higbi ni Trina ay tila malulunod sa ingay ng ambulansyang dumating sa labas ng mansyon. Dinala si Tisoy ng mga paramedic. Kasunod ang nag-iiyakang mga kapatid nito. Naiwan si Trina sa gitna ng malawak na bulwagan. Nakaluhod at basang-basa ng sariling luha. Ang liwanag ng Christmas tree ay tila naging mapang-uyam na mga mata na nanonood sa kanyang pagbagsak. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito. Ngayon din. Lumayas ka. Ang utos ni Ricardo ay pinal at walang bahid ng pag-aalinlangan.
Huwag na huwag kang susubok na lumapit muli sa mga anak ko. O sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Lumabas ang ulan sa gitna ng gabi ng Pasko. Isang marahas na buhos na tila nakikidalamhati sa kawalang katarungan. Kinuha ni Trina ang kanyang maliit na bag. Walang payong, walang perang sapat, at walang matitirhan. Habang naglalakad siya palabas ng malaking gate ng mansyon, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Lorena na nakatayo sa bintana. Hawak ang isang baso ng wine, at may isang matagumpay na ngiting nakaukit sa mga labi nito. Tumulo ang mga luha ni Trina, humahalo sa malamig na tubig ulan na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Bakit ang kabutihan ay parang isang kandilang madaling ihipan ng hangin, habang ang kasamaan ay tila isang apoy na lalong nagniningas sa gitna ng unos? Nasaan ang Diyos sa gabing ito ng kapanganakan? Kung ang tanging isinilang sa puso ni Trina ay ang rurok ng kawalang pag-asa, tumayo si Trina sa gilid ng kalsada. Mag-isa, basang-basa, at wasak. Ang tanging natitira sa kanya ay ang alaala ng maliliit na kamay ni Tisoy na pilit siyang inaabot bago ito isakay sa ambulansya. Isang tahimik na panunumpa ang namuo sa kanyang pusong nagdurugo. Hindi pa ito ang huli. Ang bawat patak ng ulan ngayong gabi ay magiging saksi sa kanyang muling pagbangon. Hindi ang lamig ng ulan ang nagpapakirot sa aking balat, kundi ang alaala ng mga kamay ninyong bumitaw ng sapilitan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balikat ni Trina ay tila mga karayom na nabaon sa kanyang laman. Naglalakad siya sa gitna ng madilim na kalsada. Bit-bit ang isang manipis na bag na naglalaman ng kanyang iilang pirasong damit. Wala siyang payong na magsisilbing silungan. Walang sapat na pera sa kanyang bulsa. At higit sa lahat, wala na siyang tahanang babalikan. Ang tanging liwanag na kanyang nakikita ay ang mabilis na pagdaan ng mga sasakyang nagwiwisik ng maruming tubig sa kanyang paanan. Ngunit tila hindi na niya ito nararamdaman. Sa bawat hakbang, naririnig niya sa kanyang isipan ang boses ni Ma'am Elena. Ang yumaong asawa ni Ricardo. Isang pangako ang binitawan ni Trina sa huling sandali ng buhay ng ginang. Alagaan mo ang aking mga anak. Trina, huwag mo silang iiwan. Ang pangakong iyon, na tila isang gintong tanikala sa kanyang puso, ay ngayon ay naging isang mabigat na gunitang sumasakal sa kanya. Pakiramdam ni Trina ay nabigo siya. Pakiramdam niya ay tinalikuran niya ang tanging misyong nagbibigay ng halaga sa kanyang buhay. Patawad, Ma'am Elena. Patawad dahil hindi ko sila na ipagtanggol. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay nalamon ng ugong ng malakas na ulan, habang nilalabanan ni Trina ang ginaw sa labas. Isang mas matinding dilim ang bumabalot sa loob ng mansyon ng mga Villanueva. Sa loob ng nursery room, ang dalawang batang naiwan na sina Tomas at Tiago ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Nakasubsob ang kanilang mga mukha sa unan. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanilang yaya. Ang kanilang mga munting puso ay wasak. Hindi maintindihan kung bakit ang taong nagpapatulog sa kanila gabi-gabi ay bigla na lamang nawala. Pumasok si Lorena sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Tumigil kayo sa pag-iyak. Wala na ang yayang iyan. Magnanakaw siya at mamamatay tao, sigaw niya. Ang kanyang boses ay tila kulog na nagpatakot sa mga bata. Dahil sa takot, lalong humagulgol ang magkakapatid. Walang awa silang hinila ni Lorena patungo sa isang madilim na imbakan ng mga laruan at doon ay ikinulong. Diyan kayo manatili hanggat hindi kayo natututong tumahimik. Walang lalabas dito. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto ay umalingaw-ngaw sa pasilyo.
Isang malupit na tunog na tila nagbabadya ng bagong panahon ng pagdurusa para sa mga ulila. Samantala, nakarating si Trina sa isang terminal ng bus. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa tindi ng lamig. Ang kanyang mga labi ay maputla at ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Umupo siya sa isang mahabang upuang gawa sa semento. Yakap-yakap ang kanyang manipis na bag. Amoy pa rin ng bag ang baby powder na ginagamit niya para kay Tisoy. At ang amoy na iyon ay tila isang huling haplos na nagpaiyak sa kanya ng husto. Ang gutom ay nagsisimulang humukay sa kanyang sikmura. Ngunit ang sakit ng kanyang kalooban ay mas matindi pa sa anumang pisikal na pangangailangan. Unti-unting bumibigay ang kanyang katawan. Ang ingay ng mga makina ng bus at ang boses ng mga tao sa paligid ay tila naging isang malayong bulong. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay nagiging mas matagal. Hanggang sa ang dilim ng gabi ay tuluyan ng sumakop sa kanyang kamalayan. Dahan-dahang tumagilid ang katawan ni Trina sa upuan. Ang kanyang kamay ay bumitaw sa bag at ang kanyang diwa ay tuluyang nawala sa gitna ng ingay at lamig ng terminal. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalang malay, isang pares ng mga luma at gasgas na tsinelas ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang paanan. Isang matandang babae na may suot na kupas na balabal. Ang yumuko at dahan-dahang hinawakan ang malamig na noo ni Trina. Sa ospital, sa kabilang dako ng lungsod, dahan-dahang iminulat ni Tisoy ang kanyang mga mata. Sa gitna ng puting liwanag ng silid, ang unang salitang lumabas sa kanyang tuyong mga labi ay hindi ang pangalan ng kanyang ama, kundi ang pangalang nagbigay sa kanya ng init sa loob ng mahabang panahon. Yaya. Yaya Trina. Narinig ito ni Ricardo na nakaupo sa tabi ng kama. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng epekto ng mga gamot ni Lorena, tila may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong, tama nga ba ang kanyang ginawa o tuluyan na niyang itinaboy ang tanging liwanag na natitira sa kanilang tahanan. Ang amoy ng sariwang luya at mainit na sopas ay dahan-dahang gumising sa diwa ni Trina. Isang banyaga, ngunit pamilyar na samyo na tila humahaplos sa kanyang pagod na kaluluwa. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi ang nagniningning na mga chandelier ng mansyon ang kanyang nakita, kundi ang mga luma at maitim na silya ng kanilang maliit na dampa sa probinsya. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga siwang ng dingding na kawayan ay tila mga daliri ng ginto na nagbibigay ng bagong pag-asa. Gising ka na pala, anak. Ang malambing na boses ng kanyang ina ay narinig niya mula sa tabi. Naramdaman ni Trina ang mainit na palad nito sa kanyang noo. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na rito. Ang mga kapitbahay natin. Sila ang tumulong sa akin na madala ka rito nang makita kanila sa terminal. Sa labas ng kanilang bintana, naririnig ni Trina ang mahihinang usapan ng mga taga-nayon. Walang mapanghusgang mga mata. Walang matatalas na salita tungkol sa kanyang pagiging isang hamak na katulong. Sa halip, ang bawat isa ay may dalang munting alay, isang mangkok ng kanin, ilang pirasong itlog, o di kaya ay mga halamang gamot para sa kanyang lagnat. Ito ang diwa ng bayanihan na kailanman ay hindi naramdaman ni Trina sa loob ng malamig na pader ng mga Villanueva. Dito, ang kahirapan ay hindi kinatatakutan, kundi pinagsasaluhan. Ngunit habang unti-unting bumabalik ang lakas ng katawan ni Trina, ang mansyon na kanyang iniwan ay unti-unti namang gumuho sa gitna ng kaguluhan. Ang mga pader na dati ay puno ng karangyaan ay tila nababalot na ngayon ng bigat at pait. Mula nang umalis si Trina, ang nursery room ay naging isang silid ng kalungkutan. Walang makapagpatigil sa pag-iyak ni na Tomas at Tiago.
Tinatanggihan nila ang pagkain mula kay Lorena at lalong nagiging mailap sa kanilang lola na si Doña Milagros. Si Ricardo naman ay lalong nalulunod sa espesyal na tsaa na patuloy na ibinibigay ni Lorena. Ang kanyang isipan ay tila balot ng isang makapal na amog. Nakaupo lamang siya sa kanyang opisina. Titig sa dingding. At madalas na hindi na nakikilala ang sariling mga anak. Ang bawat pagtangka ng mga bata na lumapit sa kanya ay nauuwi sa pagsigaw ni Lorena. Nasadyang inilalayo ang ama sa mga anak upang mas lalong mapalakas ang kanyang kontrol. Isang gabi, habang nakaupo si Trina sa harap ng kanilang maliit na altar, narinig niya ang mahinang tunog ng kanyang cellphone, isang lumang kagamitan na muntik na niyang makalimutan. Ito ay si Manang Rosa, ang matandang kusinera sa mansyon. Trina, Ana, hindi ko na alam ang gagawin ko rito. Ang bulong ni Manang Rosa ay puno ng takot at pag-aalala. Ang mga bata, hindi na sila kumakain. Si Tisoy, mula nang makalabas ng ospital, ay hindi na nagsasalita. Nakatitig lang siya sa pintuan. Hinihintay ka. At si Sir Ricardo, parang wala na sa sariling kaisipan. Naghahanda na si Lorena para sa kasal at sa paglilipat ng lahat ng ari-arian. Ang bawat salita ni Manang Rosa ay parang isang punyal na humihiwa sa puso ni Trina. Ang kanyang utang na loob ay hindi lamang sa yumaong si Ma'am Elena, kundi sa 3 inosenteng kaluluwa na ngayon ay unti-unti nang namamatay sa loob ng sarili nilang tahanan. Napagtanto ni Trina na ang pagtakas ay hindi solusyon. Ang kanyang katahimikan ay naging kakampi ng kasamaan ni Lorena. Anak, hindi ka alipin. Bulong ng kanyang ina habang dahan-dahang sinusuklay ang buhok ni Trina. Ikaw ay isang babaeng nagmamahal ng totoo. At ang pagmamahal na iyan ang magbibigay sa iyo ng lakas na hindi kayang bilhin ng kahit anong ginto. Nang gabing iyon, may binuksang lumang baul ang kanyang ina. Mula sa ilalim ng mga lumang damit, inilabas nito ang isang dokumentong luma na at may mga mantsa ng panahon. Ito ang iniwan ng iyong ama bago siya mamatay habang nagsisilbi sa lolo ni Ricardo. Isang katotohanang itinago ng mga Villanueva upang hindi masira ang kanilang pangalan. Sabi ng kanyang ina, ang boses ay puno ng pait at determinasyon. Bago pa man mabasa ni Trina ang nilalaman nito, isang tawag mula kay Atty. Benedicto ang muling gumulat sa kanya. Trina, may resulta na ang pagsusuri sa puting pulbos. Ito ay isang uri ng slow-acting poison na dahan-dahang pinapatay ang mga selula sa utak upang mawala ang katinoan ng tao. At may mas malalang balita. Ang araw ng kasal ni Ricardo at Lorena ay itinakda na sa susunod na linggo. Sa araw na iyon, lahat ng pirma ni Ricardo ay magiging pinal. Wala na tayong oras. Nanlamig ang buong katawan ni Trina. Ang orasan ay nagsimula na sa pagtakbo. At ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa kamatayan ni Ricardo at sa pagkaulila ng mga bata. Kailangan niyang bumalik. Hindi bilang isang katulong na nakayuko, kundi bilang isang saksi na handang sumigaw ng katotohanan. Ang bawat yabag sa madilim na pasilyo ng mansyon ay tila isang mabigat na pasanin para kay Samuel. Sa loob ng ilang linggo, namuhay siya sa ilalim ng karangyaan na hindi niya kailanman inakalang makakamtan. Ngunit ang bawat piraso ng pagkaing isinusubo niya ay tila may lasa ng abo. Ang kanyang konsensya ay nagsisimula ng gumising, lalo na nang makita niya kung paano naging isang buhay na impyerno ang bahay na ito mula nang maitaboy si Trina. Isang gabi, narinig ni Samuel ang mahinang paghikbi mula sa dulo ng pasilyo. Malapit sa isang maliit at madilim na imbakan ng mga kagamitan. Nang dahan-dahan siyang lumapit,
Nakita niya si Lorena na nakatayo sa harap ng pinto. Ang mukha nito ay balot ng isang malupit na ngiti habang hawak ang susi. "Lorena, ano ang ginagawa mo?" ang tanong ni Samuel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. "Tinuturuan ko lang ng leksyon ang panganay na asong ito." Ang sagot ni Lorena. Tila wala lang sa kanya ang ginagawa. Masyadong matigas ang ulo ni Tomas. Tinanggihan niyang tawagin akong Mama sa harap ng mga bisita ni Doña Milagros kanina. Hahayaan ko siyang manatili sa loob ng dilim hanggang sa matutunan niya kung sino ang tunay na may-ari sa bahay na ito. Nanlumo si Samuel. Alam niyang sa loob ng madilim na aparador na iyon ay nakakulong ang isang batang nanginginig sa takot. Walang ibang kasama kundi ang sariling mga luha. Sinubukan niyang lumapit upang agawin ang susi. Ngunit mabilis siyang hinarap ni Lorena. Ang mga mata ng babae ay biglang nagbago. Naging matalas at puno ng banta. "Huwag mong susubukang maging bayani. Samuel, tandaan mo kung bakit ka narito." Ang bulong ni Lorena ay parang isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. "Ang buhay ng iyong nakababatang kapatid na nasa ospital ay nakasalalay sa bawat sentimong ibinibigay ko sa iyo. Isang maling galaw mo. At ititigil ko ang pagbabayad sa kanyang gamot. Gusto mo bang mamatay ang kapatid mo dahil sa awa mo sa mga batang hindi mo naman kaano-ano?" Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal na nagpatahimik kay Samuel. Ang kanyang utang na loob kay Lorena ay isang tanikalang bakal na nakagapos sa kanyang leeg. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang pag-alis ni Lorena, habang ang tunog ng takong nito ay dahan-dahang nawawala sa kadiliman ng pasilyo. Nang masigurong wala na ang babae, dahan-dahang kinuha ni Samuel ang isang ekstrang susi na palihim niyang itinago mula sa kusina. Sa pagpihit niya sa seradura, ang mabigat na tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang pangako ng kalayaan. Doon, sa sulok ng madilim na silid, nakita niya si Tomas na nakakubli. Yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Kuya Samuel, ang mahinang boses ng bata ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi nakapagsalita si Samuel. Lumuhod siya sa sahig at niyakap ang bata ng mahigpit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang maliit na katawan ni Tomas na nanginginig sa takot. Tila isang ibong may bali ang pakpak. Ang kalyadong kamay ni Samuel ay dahan-dahang humaplos sa buhok ng bata. Isang kilos na puno ng tunay na pagkalinga na kailanman ay hindi niya inakalang kaya niyang ibigay. "Huwag kang matakot, Tomas. Narito na ang kuya," bulong ni Samuel. Ang kanyang sariling mga luha ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang pisngi. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Tomas ang isang maliit na piraso ng biskwit na itinago niya mula sa kanyang hapunan. "Hati tayo, kuya. Alam kong hindi ka pa kumakain dahil pinagalitan ka rin ni Tita Lorena kanina." Ang sabi ng bata. Iniaabot ang kalahati ng biskwit sa lalaking nagpanggap na kanyang kapatid. Ang munting kilos na iyon ng bata ay ang huling pako na bumasag sa matigas na pader ng puso ni Samuel. Napagtanto niya na ang mga batang ito, sa kabila ng kanilang yaman, ay mas hikahos pa sa kanya sa pagmamahal. At siya, bilang isang papet ni Lorena, ay nagiging kasangkapan sa pagpatay sa kanilang mga kaluluwa. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, kinuha ni Samuel ang kanyang cellphone sa ilalim ng kumot upang hindi makita ang liwanag ng screen. Mabilis siyang nag-type ng isang mensahe. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matatag na kaysa dati. "Trina, patawarin mo ako. Hindi ko na kayang gawin ito. Tulungan mo kaming iligtas ang mga bata."
Papatayin silang lahat ni Lorena kung hindi tayo kikilos. Ang araw ng kasal, ang huling pagkakataon natin, magkita tayo sa lumang simbahan bukas ng gabi. Ang pag-send ng mensaheng iyon ay ang kanyang deklarasyon ng digmaan laban sa babaeng nagmamay-ari sa kanyang buhay. Sa bawat segundo ng paghihintay sa reply, ang puso ni Samuel ay tila isang tambol na nagbababala ng paparating na unos. Hindi niya alam kung tatanggapin ni Trina ang kanyang paumanhin o kung ito na ang magiging huling gabi ng kanyang buhay sa loob ng mansyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang puppet ay natuto ng pumutol ng sariling mga pisi. Sunugin ang lahat ng iyan. Ayokong may matitirang kahit anong amoy ng nakaraan sa bahay na ito bago ako maging ganap na Ginang Villanueva. Ang utos ni Lorena ay parang hatol ng kamatayan sa mga alaala ng pamilya. Sa gitna ng mamalawak na hardin, isang malaking apoy ang sinimulang buuin ng mga tauhan ng mansyon. Ang usok na kulay abo ay dahan-dahang umaakyat sa langit. Tila mga kaluluwang pilit tumatakas mula sa kalupitan. Nakatayo si Lorena sa balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa mga lumang album. Mga damit ni Ma'am Elena at ang mga drawing ng mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bata ang tumatakbo sa damuhan. Yakap-yakap ang isang lumang teddy bear ng buong lakas. Si Tisoy. Ang kanyang maliliit na binti ay nanginginig. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matatag pa sa kahit anong pader. Nang makita siya ni Lorena, mabilis itong bumaba at hinarang ang bata. Ibigay mo sa akin ang basurang iyan. Tisoy. Sabi ko, lahat ng madumi ay dapat sunugin, sigaw ni Lorena. Ang kanyang poise ay tuluyan nang nawala habang pilit na inaagaw ang laruan mula sa bata. Hindi kay mama po ito. Pinahiram lang ito ni Yaya Trina. Sa akin ang sigaw ni Tisoy ay puno ng hinagpis. Nagkaroon ng isang marahas na agawan sa pagitan ng isang matanda at ng isang bata. Sa sobrang galit ni Lorena, hinaras niya ang paghila sa laruan hanggang sa marinig ang malutong na tunog ng pagkapunit ng tela ng teddy bear. Ang mga bulak at telang palaman ng laruan ay nagsabog sa hangin. Tila mga nyebe sa gitna ng tag-init. Sa gitna ng pagkapunit, isang maliit at matigas na itim na bagay ang nahulog mula sa tiyan ng teddy bear at tumalbog sa semento. Isang maliit na digital voice recorder. Nanigas si Lorena. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat nang makita ang bagay na iyon. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit ang kanyang instinto ay nagsasabing ito ay isang banta. Bago pa man niya ito mapulot, isang mabilis na kamay ang sumunggab sa recorder. Si Samuel. Samuel, ibigay mo sa akin yan. Ngayon din, ang boses ni Lorena ay naging isang matinis na tili. Hindi sumunod si Samuel. Tumingin siya kay Tisoy na ngayon ay nakaluhod sa damuhan. Umiiyak habang hawak ang mga piraso ng kanyang laruan. Ang galit sa puso ni Samuel ay umabot na sa rurok. Sabi mo lahat ng basura ay susunugin. Lorena, pero mukhang may nakalimutan kang itapon ang iyong sariling kasamaan. Ang boses ni Samuel ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan. Tumakbo si Samuel palabas ng gate. Hindi pinansin ang mga guwardiyang tinawag ni Lorena upang habulin siya. Sa gitna ng dilim at ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tinahak ni Samuel ang daan patungo sa lumang simbahan. Ang lugar kung saan sila dapat magtagpo ni Trina. Sa loob ng isang maliit at madilim na sulok ng simbahan, naghihintay si Trina kasama si Ati, Benedicto. Nang dumating si Samuel, ang kanyang mga damit ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inilapag niya ang recorder
sa tapat ng abogado. Ito ang itinago ni Ma'am Elena sa loob ng teddy bear bago siya namatay. Ang bulong ni Samuel ay tila isang panalangin. Ipinasok ni Atin. Benedicto ang recorder sa kanyang laptop. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging napakabigat. Tila ba ang mismong mga rebulto ay naghihintay din sa sasabihin ng tinig mula sa nakaraan. Nang magsimulang tumugtog ang recording, isang mahina at hirap na boses ang umalingaw-ngaw ang boses ng yumaong asawa ni Ricardo. Ricardo, mahal ko. Kung naririnig mo ito, malamang ay wala na ako. Huwag kang maniniwala sa sasabihin nila. Hindi ako namamatay dahil sa sakit ng puso. Si Lorena. Nakita ko siyang pinalitan ang aking dextrose ng kung anong likido. Pinapatay niya ako. Ricardo. Dahil gusto niyang makuha ang bahay na ito at ang ating mga anak, bantayan mo sila. Bantayan mo si Trina. Siya lang ang mapagkakatiwalaan mo. Napatakip si Trina sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay bumuhos ng walang tigil. Ang bawat salita ni Ma'am Elena ay parang isang haplos mula sa kabilang buhay. Isang huling hiling na hindi nabigyan ng pansin. Ang katotohanan ay mas malagim pa sa kanilang inakala. Si Lorena ay hindi lamang isang manlilinlang, siya ay isang mamamatay tao na matagal nang nagpaplano ng kanyang bawat hakbang. Ito na ang kailangan natin. Ang sabi ni Atori. Benedicto. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Sa recording na ito, hindi lang natin maililigtas si Ricardo sa lason, kundi maipapakulong natin si Lorena habang buhay. Tumingin si Trina sa labas ng bintana ng simbahan. Patungo sa direksyon ng mansyon ng mga Villanueva, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot. Wala na ang hamak na katulong na laging nakayuko. Ang rurok ng kawalang katarungan ay naging isang matibay na sandata. Tapusin na natin ito. Ang bulong ni Trina. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan. Para kay Ma'am Elena, para sa mga bata, at para sa katotohanan. Ngunit sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis na tinawag ni Lorena upang huliin si Samuel ay papalapit na. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. At ang panganib ay mas malapit kaysa sa kanilang iniisip. Makakarating ba ang katotohanan sa tamang oras? O muling lalamunin ng kadiliman ang huling hininga ng katarungan? Ang boses ng yumaong si Ma'am Elena mula sa recorder ay tila isang malamig na haplos na dumaan sa bawat hibla ng balahibo ni Trina. Ang bawat salita, bawat hirap na paghinga, at bawat babala ay parang isang multo na naglalakad sa loob ng tahimik na simbahan. Habang paulit-ulit na pinatutugtog ni Atori, Benedicto ang recording. Si Trina ay nakahawak ng mahigpit sa gilid ng kahoy na upuan. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig ng bumaon sa matigas na kahoy hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Hindi ko alam na pumatay siya. Trina, akala ko ay pagnanakaw lamang ng yaman ang gagawin namin. Ang bulong ni Samuel. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. Nakayuko ang binata. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa malamig na semento ng simbahan. Pakiramdam niya ay isa siyang demonyong naging kasangkapan sa pagpatay sa isang inosenteng ina. Dahan-dahang tumayo si Trina. Lumapit siya kay Samuel at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng binata. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pag-unawa at determinasyon. Kung gusto mong bumawi, Samuel, huwag kang magpadala sa takot. Hindi sapat ang iyak para mabura ang kasalanan.
pero ang pagtayo mo para sa katarungan ang magliligtas sa mga bata. Ang sabi ni Trina. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng autoridad na hindi kailanman narinig mula sa kanya noon. Tumingala si Samuel at sa liwanag ng mga kandila sa altar. Nakita niya ang isang bagong Trina. Wala na ang hamak na katulong na laging nakayuko at tumatanggap ng sampal. Ang babaeng nasa harap niya ay isa ng mandirigmang handang harapin ang anumang unos. May plano na tayo, ang sabi ni Atturi. Benedicto, habang isinasara ang kanyang laptop. Sa susunod na araw ay ang kasal at ang seremonya ng paglilipat ng lahat ng ari-arian ni Ricardo kay Lorena. Doon natin gagawin ang legal ambush. Kailangan nating hintayin ang sandali na pipirma na si Ricardo sa harap ng mga board of directors at ng media. Doon natin ilalabas ang lahat. Masyadong mapanganib. Ati, maraming guwardiya si Lorena. Babala ni Samuel, kaya kailangan nating maging matalino. Sagot ni Trina. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa isang lumang salamin sa gilid ng simbahan. Kinuha niya ang isang itim na tali at mahigpit na itinali ang kanyang buhok. Tila isang sundalong naghahanda sa isang madugong labanan. Gagamitin natin ang sarili niyang kumpiyansa laban sa kanya. Akala niya ay talo na tayo. Akala niya ay isa lamang akong basahan na itinapon niya sa ulan. Lumipas ang mga oras ng paghahanda na puno ng kaba at pag-asa. Si Trina ay hindi na natulog. Ang bawat minuto ay ginamit niya upang pag-aralan ang bawat detalye ng kanilang hakbang. Sa tulong ni Manang Rosa, na patuloy na nagbibigay ng impormasyon mula sa loob. Nalaman nilang si Ricardo ay tila isang anino na lamang na dinadamitan at inaayusan para sa kasal. Ang lason ni Lorena ay tuluyan ng lumumpo sa isipan ng lalaki. Nang sumapit ang umaga ng kasal, ang sikat ng araw ay tila mapang-uyam. Sa loob ng mansyon, si Lorena ay nakatayo sa harap ng malaking salamin. Suot ang kanyang trahe de boda na gawa sa pinakamahal na tela. Ang kulay puti ng kanyang damit ay isang malaking kabalintunaan sa itim na kulay ng kanyang puso. Akin na ang lahat. Bulong ni Lorena sa kanyang sarili. Habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Ang yaman, ang bahay, at ang katapusan ng mga Villanueva. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng malaking gate ng mansyon. Sa loob nito, si Trina ay nakaupo ng tuwid. Suot ang isang formal at disenteng damit na binili ni Atturi. Benedicto para sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay hindi na puno ng takot. Habang bumubukas ang pinto ng sasakyan, ang tunog ng paglapat ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hudyat ng paniningil. Ang bawat hakbang ni Trina patungo sa loob ng mansyon ay may dalang bigat ng katarungan para sa isang namatay at pag-asa para sa tatlong batang naghihintay. Ngunit sa itaas, nakita ni Lorena ang sasakyang dumating mula sa kanyang bintana. Isang kakaibang kaba ang dumaan sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang mapanghamong ngiti. Hindi niya alam na ang babaeng itinapon niya sa dilim ay bumalik na. At sa pagkakataong ito, dala niya ang liwanag na susunog sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Handa na ba ang lahat para sa huling pagtutuos o may isa pang alas si Lorena na hindi nila inaasahan? Ang bawat pirma sa ibabaw ng mamahaling papel ay tila isang patak ng dugo na dahan-dahang inuubos ang buhay ng pamilya Villanueva. Sa loob ng malawak na bulwagan, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, ang lahat ay nakatitig sa gintong panulat na hawak ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Tila isang bangkay na pilit pinaupo sa trono upang sumunod sa bawat utos ng kanyang reyna. Sa tabi niya,
Si Lorena ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang trahe de boda ay kumikinang sa bawat tama ng ilaw. Ang kanyang mga labi ay nakaukit sa isang matagumpay na ngiti. Ang uri ng ngiting pagmamay-ari ng isang manunila na sa wakas ay nasok ang kanyang biktima. Nakapaligid sa kanila ang mga board of directors at ilang piling panauhing. Mga saksi sa formal na paglilipat ng lahat ng ari-arian at kapangyarihan sa babaeng itinuring nilang bagong tagapagligtas ng tahanan. Ngunit ang katahimikan ng seremonya ay biglang bumasag nang bumukas ng marahas ang naglalakihang pinto ng bulwagan. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa dingding ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng paniningil. Pumasok si Trina, kasunod si Ati, Benedicto at ilang mga opisyal ng pulisya. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa dilim. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng bigat at dignidad. Ang kanyang paningin ay diretso at walang takot. Ang dating hamak na katulong ay naglalakad ngayon sa gitna ng bulwagan na tila siya ang tunay na nagmamay-ari ng bawat sulok nito. Ihinto ang lahat ng ito, ang tinig ni Trina ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Matatag at puno ng kapangyarihan. Ang bawat papel na nakahain sa harap niyo ay bunga ng kasinungalingan at krimen. Nanigas si Lorena sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang ngiti ay biglang napalitan ng isang pangit na anyo ng galit. Security. Bakit hinayaan niyo ang basurang ito na makapasok kaladkarin palabas ang babaeng iyan? Isa lang siyang magnanakaw na pinalayas na rito tili ni Lorena. Ang kanyang poise ay nagsisimula ng mabitak sa harap ng lahat. Humarang si Doña Milagros. Ang kanyang mukha ay balot ng puot habang nakatingin kay Trina. Wala kang karapatang manggulo rito. Trina, anong karapatan mong sirain ang araw ng aking anak at ng aming bagong tagapagmana? Tiningnan ni Trina ang matanda ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng pait at awa. Senyora, ang dugong ipinagmamalaki ninyo, ang dugong sinasabi ninyong magpapatuloy sa inyong lahi, ay ang mismong lason na papatay sa inyong anak. Ang pag-ibig ninyo sa dangal ang pumuwing sa inyong mga mata para hindi makita ang demonyong kinukupkop ninyo. Sa utos ni Ati, Benedicto, inilapag niya ang isang makapal na folder sa gitna ng hapagkainan. Narito ang resulta ng DNA test mula sa isang independenteng laboratorio sa ibang bansa. Si Samuel ay hindi kailanman naging anak ni Ricardo Villanueva. At narito rin ang ebidensya ng peking birth certificate na ginawa ni Lorena Santibanez upang linlangin ang inyong pamilya. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa buong bulwagan. Ang mga board of directors ay nagsimulang mag-alinlangan at ang mga panauhin ay tila nakapanood ng isang teleseryeng naging totoo. Sa gitna ng kaguluhan, ang tatlong bata, sina Tomas, Tiago at Tisoy ay biglang kumawala mula sa hawak ng kanilang mga guwardiya sa gilid. Hindi sila nag-alinlangan. Tumakbo sila ng buong bilis patungo kay Trina. Ang tunog ng kanilang maliliit na yabag sa marmol ay tila isang masayang musika sa pandinig ng dalaga. Yaya yaya Trina, ang sigaw ni Tisoy habang yumayakap ng mahigpit sa binti ni Trina. Sumunod ang dalawa pa. Tila mga ibong sa wakas ay nakabalik sa kanilang pugad. Binuhat ni Trina si Tisoy. At sa harap ng lahat, niyakap niya ang tatlong bata ng buong pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Lorena. Isang hamon na walang salita. Ang mga batang ito ang nakakaalam kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanila. At hindi kailanman iyon ang isang taong ang tingin sa kanila ay pabigat lamang. Dahan-dahang tumayo si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat sa gitna ng pagkalito. Trina, anong ginagawa mo rito? Ang boses niya ay utal.
Tila isang taong galing sa isang mahabang panaginip. Bigla siyang tumingin kay Lorena. At sa gitna ng epekto ng gamot, ang galit ay nagsimulang mamuo sa kanyang mukha. You lied to me. Hindi. Ricardo, sinisiraan lang nila ako. Pinalayas ko siya dahil gusto niyang patayin si Tisoy. Tandaan mo yan, pasigaw na sagot ni Lorena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang braso ni Ricardo. Mga security, itapon niyo na ang babaeng iyan sa labas. Ngayon din, lalapit na sana ang mga guwardiya nang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Samuel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi at determinasyon. Tumayo siya sa tabi ni Trina at hinarap si Ricardo. Lahat ng sinabi ni Trina ay totoo. Sir, ang boses ni Samuel ay gumaralgal. Hindi ako ang anak mo. Ako ay kasabwat ni Lorena. At alam ko rin kung sino ang tunay na pumatay sa asawa ninyo. Ang mukha ni Lorena ay unti-unting nawalan ng kulay. Tila isang puting telang nabuhusan ng tinta. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging napakabigat. Tila ang bawat hininga ay tumigil sa pag-ikot. Ang katarungang matagal na itinago sa dilim ay dahan-dahan nang lumalabas sa liwanag. At ang reynang huwad ay wala nang mapagtataguan. Ang bawat hininga sa loob ng bulwagan ay tila nahinto. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Lorena, na ngayon ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang mamahaling bestida. Mga kasinungalingan. Lahat ng iyan ay gawa-gawa lamang ng isang desperadong katulong, ang pasigaw na tanggi ni Lorena. Ang kanyang boses ay tila isang basag na salamin na pilit pinagdudugtong. Ngunit bago pa siya makagawa ng isa pang hakbang, isang maliit na speaker ang inilapag ni Aturi. Benedicto sa ibabaw ng lamesa. Isang mahinang tunog ng pag-click ang narinig. At pagkatapos ay isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang ingay. At mula sa katahimikang iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na hirap, mahina, at puno ng takot. Ang boses ng yumaong si Elena Villanueva. Ang mga bulungan sa silid ay biglang napalitan ng mga pigil na paghinga. Si Doña Milagros ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ngunit si Ricardo ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang makapal na amog na bumabalot sa kanyang isipan sa loob ng mahabang panahon ay tila biglang hinawi ng isang matalim na hangin. Ang boses ni Elena ay patuloy na nagsasalita. Nagmamakaawa, nagbababala, at pagkatapos, ang pinakamasakit na bahagi ng lahat, isang pangalawang boses ang narinig. Malamig, walang awa, at puno ng tagumpay. Ang boses ni Lorena, mamatay ka ng dahan-dahan. Elena, walang makakaalam, walang maniniwala sa iyo. At pagkatapos, akin na ang lahat, ang asawa mo, ang mga anak mo, at ang perang pinaghirapan mo. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig. Si Ricardo ay napaurong. Nabitawan ang gintong panulat na kanyang hawak at napasandal sa dingding na tila nawalan ng lahat ng lakas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lorena. Hindi na bilang isang asawang nalilito, kundi bilang isang hukom na nakaharap sa demonyo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at isang tunog na puno ng sakit. Galit at pagsisisi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hayop ka. Ang bulong niya. Isang salitang mas matalim pa sa anumang sigaw. Nawala na ang lahat ng pagpapanggap ni Lorena.
Ang kanyang mukha ay naging isang pangit na anyo ng isang nasukol na hayop. Tumalikod siya at tumakbo patungo sa pinto. Ang kanyang trahe de boda ay nagmistulang isang basahang kinaladkad sa sahig. Ngunit bago pa niya marating ang labasan, isang linya ng mga kababaihan ang humarang sa kanyang daan. Si Manang Rosa at ang lahat ng mga kasambahay na dati niyang inalipusta, sinigawan at tinapakan ang dangal. Hindi sila nagsalita, hindi sila kumilos. Nakatayo lamang sila roon. Isang pader na gawa sa tahimik na paghatol. Ang kanilang mga mata ay mas matalas pa sa anumang patalim. Umalis kayo sa daan ko, mga alipin tili ni Lorena. Ngunit walang gumalaw. Sa huling sandali ng kanyang pagwawala, dumura si Lorena sa sahig. Isang huling akto ng kanyang kawalan ng respeto. Ngunit sa halip na magalit, dahan-dahang lumapit si Trina. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang malinis na panyo at kalmadong iniabot ito kay Lorena. Linisin mo ang sarili mong dumi, Lorena, dahil simula ngayon, wala nang maglilinis para sa iyo. Iyon na ang huling hantungan ng kanyang pagbagsak. Ang mga pulis ay lumapit at marahang ipinosas ang kanyang mga kamay. Lorena Santibáñez, inaaresto ka namin sa salang pagpatay at pamemeke ng dokumento. Nagsimulang magwala si Lorena. Sumisigaw ng mga pagmumura na hindi akalain ng sinuman ay lalabas sa kanyang mga labi. Ang dating diyosa ng karangyaan ay isa na lamang baliw na babaeng kinakaladkad palabas ng kanyang peking palasyo. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang tunog ang narinig. Si Doña Milagros ay napaluhod sa sahig, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng hiya na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa kanyang anak na ngayon ay umiiyak nang walang tigil sa isang sulok. Anong nagawa ko sa pamilya ko, bulong niya sa sahig. Naiwan si Trina sa gitna ng bulwagan. Hawak pa rin ang mga kamay ng mga bata. Hinarap niya ang wasak na si Ricardo. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang tahimik na pagtatapos ng isang obligasyon. Ligtas na ang mga bata. Mahinang sabi ni Trina. Wala na akong utang na loob. Tumalikod si Trina. Handa nang lisanin ang impyernong iyon. Ngunit umiyak ang mga bata. Pilit na humahawak sa kanyang damit. Huminto siya. Lumuhod. At hinalikan ang noo ng bawat isa. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanilang mga kamay mula sa kanya patungo sa kanilang ama na ngayon ay nakaluhod na rin sa sahig. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Siya ang tatay ninyo. Kailangan niya kayo ngayon. Bulong ni Trina at pagkatapos, tumayo siya at naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay papalayo sa gulo, papalayo sa sakit, papalayo sa isang buhay na hindi para sa kanya. Iniwan niya ang mga piraso ng nawasak na pamilya upang sila na mismo ang magbuo sa kanilang mga sarili. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang paniningil ay natapos na. Ngayon, ang paghilom naman ang kailangan nilang harapin ng mag-isa. Ang mga araw ay dahan-dahang lumipas. Tila bawat segundo ay isang hakbang patungo sa pagkakakilala sa sarili sa gitna ng matinding pagsisisi. Sa loob ng isang pribadong pasilidad, malayo sa ingay at luho ng lungsod, naroon si Ricardo. Ang kanyang katawan ay naging bilangguan ng sariling pagdurusa habang dahan-dahang nawawala ang epekto ng lason mula sa tiyan ni Lorena. Ang bawat panginginig ng kanyang mga kalamnan, ang bawat patak ng malamig na pawis sa kanyang noo, at ang matinding sakit sa kanyang ulo ay tila mga latigong nagpapaalala sa kanya sa bawat pagkakamaling kanyang nagawa. Ngunit ang pisikal na sakit
ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi ng kanyang konsensya. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang luhaang mukha ni Trina sa ilalim ng ulan, ang babaeng itinaboy niya sa kabila ng katapatan nito, sa kabilang dako, sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Ang sikat ng araw ay masaya at malaya. Nakatayo si Trina sa gitna ng isang maliit na bakuran, napapaligiran ng mga batang may malilinis na tawa. Nagtagumpay siyang itayo ang isang maliit na daycare center gamit ang kaunting naipon at ang tulong ng kanyang mga kapitbahay. Wala na siyang suot na uniforme ng katulong. Ang kanyang damit ay simple, ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kapayapaang matagal niyang hindi naramdaman. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng kanyang kawayang bakod. Ang lahat ng mga bata ay napatigil sa paglalaro habang pinagmamasdan ang pagbaba ng isang ginang na balot ng sutla at mamahaling hiyas. Si Doña Milagros, ang matanda, ay naglakad sa gitna ng maalikabok na daan. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na puno ng pagmamalaki kundi ng bigat ng hiya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang ginang ay hindi nakatingin ng diretso. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Tila ang lahat ng kanyang ginto ay naging bakal na nagpapabigat sa kanya. Trina, anak. Maaari ba tayong mag-usap? Ang boses ng ginang ay mahina. Malayo sa matinis, na tinig, na dating naguutos at nang aalipusta. Pinalapit ni Trina ang mga bata sa kanyang nanay bago hinarap ang matanda. Naupo sila sa isang simpleng bangkito sa ilalim ng puno ng mangga. Inilabas ni Doña Milagros ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesang kahoy. Ito ay para sa iyo, Trina, bilang pasasalamat at bilang paghingi ng tawad sa lahat ng pasakit na idinulot namin. Sana ay tanggapin mo ito para mapalaki mo pa ang iyong munting paaralan. Bulong ng ginang, tiningnan ni Trina ang sobre. Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa mga mata ni Doña Milagros. Senyora, maraming salamat po sa inyong alok, pero itago niyo na po yan. Ang kailangan po ng mga bata rito ay hindi pera, kundi ang pag-asang kaya nilang mabuhay ng may dangal kahit walang yaman. Ang tinig ni Trina ay walang bahid ng galit. Tanging isang matibay na paninindigan. Nagawa ko po ang lahat para sa pamilya ninyo dahil mahal ko ang mga bata. Hindi dahil sa apelyidong dala ninyo o sa sweldong ibinibigay nyo. Ang respeto ay hindi nabibili ng sobrang iyan. Napayuko si Doña Milagros. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa ibabaw ng lamesa. Mata pobre ako, Trina. Akala ko ay mas mataas ako dahil sa aking pangalan. Pero sa huli, ikaw ang nagligtas sa aming lahat. Patawarin mo ako. Samantala, lumabas na si Ricardo mula sa pasilidad. Ang unang lugar na kanyang pinuntahan ay hindi ang kanyang opisina o ang mansyon, kundi ang puntod ng kanyang yumaong asawa na si Elena. Sa harap ng malamig na marmol, lumuhod ang lalaking dating akala ay kontrolado niya ang mundo. Humingi siya ng tawad sa kanyang pagkabulag, sa kanyang kahinaan, at sa pagkakataong hinayaan niyang muling mawalan ng ina ang kanyang mga anak. Ang bawat hikbi niya ay pagpapakumbaba sa harap ng katotohanan. Napagtanto ni Ricardo na hindi niya mababawi si Trina sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang maging karapat-dapat muli bilang isang ama at bilang isang lalaki. Ibinenta niya ang mansyon na puno ng madidilim na alaala at lumipat sa isang mas simpleng bahay kasama ang kanyang mga anak, kung saan siya mismo ang nagluluto at nagpapatulog sa kanila gabi-gabi. Ang bawat gabi ay isang paghahanda para sa isang misyong alam niyang hindi magiging madali. Isang hapon,
Habang abala si Trina sa pag-aayos ng mga upuan sa kanyang daycare, narinig niya ang isang mahinang katok sa pintuang gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito, hindi siya nakakita ng isang milyonaryong nakasuot ng suit. Sa halip, nakatayo roon ang isang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at pantalon. May mantsa ng alikabok ang kanyang mukha, at may hawak siyang martilyo at ilang piraso ng pako. Nabalitaan ko pong may butas ang bubong ninyo. Ma'am Trina, ang boses ni Ricardo ay nanginginig. Puno ng kaba at pag-asa habang nakatingin sa mga mata ng babaeng kanyang sinaktan. Baka kailangan niyo po ng tulong sa pagkukumpuni. Kahit bilang manggagawa lang. Papayag ba kayo? Nanigas si Trina sa kanyang kinatatayuan. Ang hanging dumaan sa pagitan nila ay puno ng mga alaalang hindi na mabubura. Ngunit may kasama ring amoy ng bagong simula. Ang mga mata ni Ricardo ay hindi na humihingi ng pagsunod, kundi humihingi ng pagkakataong makapagsilbi sa tanging pusong nakakita sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi sumagot si Trina sa alok ni Ricardo. Nanatili siyang nakatayo sa pintuan ng kanyang maliit na paaralan. Pinagmamasdan ng lalaking dating hindi man lang marunong humawak ng baso ng tubig sa mansyon. Ngunit ngayon ay may bitbit na martilyo at mga pako. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Ricardo. Nagpapakita ng mga linyang dala ng pagod at pagsisisi. Ngunit ang kanyang mga mata ay mas malinaw at mas buhay kaysa sa anumang panahong nakilala siya ni Trina. Isang malakas na tawanan ang bumasag sa katahimikan sa pagitan nila mula sa likuran ni Ricardo. Tatlong maliliit na anino ang mabilis na tumakbo patungo sa bakod. Yaya, Yaya, Trina, ang sigaw ni na Tomas. Tiago at Tisoy ay puno ng kagalakang tila isang musika sa pandinig ni Trina. Hindi sila nag-alinlangan. Lumundag sila patungo sa dalaga at niyakap ito ng buong higpit. Ang bawat yakap ng mga bata ay tila isang tulay na dahan-dahang nagdurugtong sa dalawang mundong dating winasak ng puot at kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw, ang buong baryo ay naging saksi sa isang kakaibang eksena. Ang milyonaryong si Ricardo Villanueva ay naging isang karaniwang manggagawa sa ilalim ng matirik na araw. Wala siyang suot na mamahaling suit. Ang kanyang mga braso ay unti-unting nangitim sa init, at ang kanyang mga palad ay nagkaroon ng mga paltos sa pagpupukpok ng mga kahoy at pag-aayos ng sira-sirang bubong ng daycare. Hindi siya humihingi ng espesyal na pagtrato. Tuwing tanghalian, nakaupo lamang siya sa ilalim ng puno. Kasabay ang mga bata at si Trina, kumakain ng simpleng isda at gulay gamit ang kanyang mga kamay. Isang hapon, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan sa gitna ng tag-init. Ang langit ay nagdilim at ang tunog ng bawat patak ng tubig sa bubong ay tila isang ritmong nagpapatigil sa oras. Napilitan sina Trina at Ricardo na sumilong sa isang maliit na kubo sa gilid ng paaralan habang ang mga bata ay ligtas na naglalaro sa loob kasama ang ina ni Trina. Ang hangin ay malamig at ang amoy ng basang lupa ay nanuot sa paligid. Napansin ni Ricardo na nanginginig ang mga balikat ni Trina dahil sa basang damit nito. Kinuha niya ang isang malinis at tuyong tuwalya mula sa kanyang bag at dahan-dahang lumapit sa dalaga. Ang bawat kilos ni Ricardo ay puno ng pag-iingat. Tila natatakot na muling makasakit o makagawa ng maling hakbang. Hayaan mong tulungan kita. Mahinang sabi ni Ricardo, gamit ang tuwalya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang basang buhok ni Trina. Ang haplos ng kanyang mga kamay ay hindi na puno ng autoridad o pagmamay-ari, kundi ng isang banayad na pagkalinga na tila isang panalangin. Nanatiling tahimik si Trina. Nararamdaman ang init mula sa presensya ng lalaki. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang marinig ang bawat malalim na paghinga ng isa't isa.
ngunit walang bahid ng malaswa sa kanilang pagkakalapit. Ang kislap ng kuryente sa pagitan nila ay gawa sa respeto at muling pagbuo ng tiwala. Trina. Ang boses ni Ricardo ay naging paos sa tindi ng emosyon. Hindi kita pinuntahan dito para maging yaya uli ng mga anak ko. Hindi kita kailangan para magluto o maglaba para sa amin. Hinawakan niya ng bahagya ang kamay ni Trina. Isang marahang pagdampi na puno ng katapatan. Nandito ako dahil ikaw ang pahinga ko. Sa gitna ng lahat ng gulo at kasinungalingan, ikaw lang ang tanging katotohanan na gusto kong panghawakan hanggang sa huli. Ang mga salitang iyon ay tila mga hiyas na dahan-dahang inilatag sa harap ni Trina. Tumingin siya sa mga mata ni Ricardo at doon ay nakita niya ang isang lalaking handang masunog at muling mabuo para sa kanya. Hindi ito ang lalaking nasa mansyon. Ito ay ang lalaking nakatagpo ng kanyang kaluluwa sa gitna ng hirap. Dahan-dahang isinandal ni Trina ang kanyang ulo sa balikat ni Ricardo. Walang malalaking pangako. Walang engranding kasalan. Tanging ang kapayapaan ng dalawang pusong dumaan sa apoy at ngayon ay natagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng ulan. Ang init ng kanilang magkahawak na kamay ay sapat na upang matunaw ang huling piraso ng yelo ng nakaraan. Ang pag-ibig na ito ay hindi nagawa sa ginto o sa apelyido. Ito ay gawa sa pagpapakumbaba, sa pag-asa, at sa desisyon na manatili kahit wala ng karangyaan. Habang pinagmamasdan nila ang pagtila ng ulan, alam ni Trina na ang bawat patak nito ay naghugas sa lahat ng sakit. Nagiiwan ng isang bagong lupang handang tamnan ng mga pangarap na hinding-hindi na muling mawawasak. 5 taon ang mabilis na lumipas. Tila mga dahon na tinangay ng mahinahong hangin ng pagbabago. Ang mansyong Villanueva, na dati ay balot ng malamig na katahimikan at mga lihim, ay matagal nang naibenta at ang mga pader nito ay naging bahagi na lamang ng isang malungkot na kasaysayan sa isang mas simpleng bayan, kung saan ang mga puno ay masagana at ang hangin ay amoy dagat. Nakatayo ang isang bahay na gawa sa bato at kahoy. Hindi ito kasing laki ng palasyo ni Ricardo noon. Ngunit ang bawat sulok nito ay nagniningning sa init ng tunay na pagmamahal. Sa loob ng isang rehas na bakal sa lungsod, naroon si Lorena Santibanez. Ang kanyang kagandahan ay tuluyan ng kumupas. Pinalitan ng mga guhit ng kapaitan at galit na unti-unting lumalamon sa kanyang katinuan. Siya ay nag-iisa, walang dumadalaw, at walang nakakaalala. Ang kanyang mga hiyas ay naging mga bakal na rehas, at ang kanyang yaman ay naging isang malamig na sahig ng selda. Ito ang katarungang matagal na ipinagkait. Ang ani ng mga binhi ng kasama ang kanyang itinanim. Sa kabilang banda, si Samuel ay malaya na. Sa tulong ni Ricardo, nagtagumpay siyang makapagtapos ng pag-aaral at ngayon ay nagsisilbi bilang isang social worker. Iniaalay ang kanyang buhay sa pagliligtas sa mga batang biktima ng pang-aabuso, bilang pagbabayad sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan. Sa hapagkainan ng bagong tahanan ng mga Villanueva, naghahari ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Wala nang mga espesyal na tsaa o mga mapanghusgang tingin. Nakaupo si Doña Milagros sa kabisera, hindi na bilang isang matapobreng senyora, kundi bilang isang lola na masayang pinapanood ang kanyang mga apo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mamahaling hiyas, ay ngayon ay abala sa pag-aabot ng pagkain kay Manang Rosa, na ngayon ay itinuturing na ring bahagi ng pamilya at hindi na isang alipin. Mami Trina, tingnan mo po ang drawing ko. Ang masayang tinig ni Tisoy ay pumuno sa silid. Ang bata, na dati ay hindi makapagsalita dahil sa trauma, ay ngayon ay hindi na maubusan ng kwento.
Tinatawag na nilang mommy si Trina. Hindi dahil sa utos ng papel o batas, kundi dahil sa desisyon ng kanilang mga puso. Niyakap ni Trina ang bata, at ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Ricardo na nakaupo sa kanyang tabi. Sa pagitan ni Trina at Ricardo, ang paghihilom ay hindi naging madali. Inabot sila ng maraming taon bago tuluyang nabura ang mga serye ng pag-aalinlangan. Ngunit ang kanilang pag-ibig ay naging mas matatag dahil ito ay dumaan sa pinakamainit na apoy ng pagsubok. Ang bawat hawak ni Ricardo sa kamay ni Trina sa ilalim ng lamesa ay may dalang pangako ng katapatan at paggalang. Nahanap na nila ang kanilang kapayapaan, isang kapayapaang hindi nakadepende sa laki ng bank account, kundi sa lalim ng tiwala sa isa't isa. Napagtanto ni Trina, habang pinagmamasdan ang tawanan ng kanyang pamilya, na ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kakatagal naging biktima ng kawalang katarungan. Ito ay tungkol sa kung paano mo piniling bumangon at magpatawad ng hindi nawawala ang iyong sariling dangal. Ang tunay na pamilya ay hindi laging nagmumula sa iisang dugo o apelyido, kung minsan, ito ay binubuo ng mga taong piniling manatili sa tabi mo nang ang mundo ay tumalikod na sa iyo. Ang pagpatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na ang lahat, kundi ang pagpapasya na ang sakit ng nakaraan ay hindi na magdidikta sa iyong kinabukasan. Sa bawat gabi ng kanilang buhay, ang mga Villanueva ay natutulog ng may kapanatagan. Alam na ang kanilang tahanan ay itinayo sa pundasyon ng katotohanan. Ang bawat sugat ay naging peklat, at ang bawat peklat ay naging paalala ng kanilang lakas. Nagtatapos ang kwento sa isang eksena ng paglubog ng araw sa dalampasigan. Magkahawak kamay na naglalakad sina Trina at Ricardo, habang ang tatlong bata ay tumatakbo sa unahan nila. Hinahabol ang mga alon. Ang tunog ng mga alon at ang tawanan ng mga bata ay naging isang perpektong musika ng paghilom. Ang katulong na dati ay itinapon sa dilim ay naging liwanag na nagligtas sa lahat. At ang lalaking dating bulag ay natutong makakita gamit ang kanyang puso. Sila ay malaya na. Sila ay pamilya na.